believe dito sa abroad, masasabi natin na lahat ng nagtatrabaho sa abroad ay isa yung inspirasyon, matustusan yung pangangailangan ng pamilya mo. Pero hanggang saan ba talaga yung tamang limitasyon sa pagtulong? Alam ko po na maraming mga tao na mali kasi lumalagpas sa limitasyon yung pagtulong. Actually, yan po yung story na mapag-uusapan natin sa Be Empowered program natin. Ngayon, kung hindi nyo pa po na-share yung link, please, pa-share ng link ng program na ito. At nandito po tayo ngayon, kasama natin yung special guest natin for today. Ano pong pangalan ninyo? Angie Fortaleza po, Pastor. Ma'am Angie, tagasan po kayo sa Philippines? Sa Negros Occidental po, Pastor. Negros Occidental. Gano'n ka na po katagal sa abroad? Mag-11 years po, Pastor. 11 years. So, dito lang ba sa Hong Kong o iba-iba rin? Sa Saudi po is 3 years. Dito po sa Hong Kong is mag-8 years na po. Okay, so, ang una mong pinag-abroadan is yung sa Middle East. Opo. So, anong reason mo, paano nabuo sa isip mo na hindi, mag-a-abroad ako? For my future. At saka sa pamilya ko po, makatulong sa parents ko sa pangtustos ng mga kapatid ko po sa pag-aaral. Ikaw po ba yung panganay? Hindi naman. Pangatlo po. Pangatlo? Pero ng responsibilidad ko po yung lahat. Bakit? Kasi po after ko po nag-graduate, nagtrabaho po ako ng Manila. 18 years old po ako. Nag-8 years po ako doon. So talagang sa murang edad pa lang Yes talaga, parang breadwinner ka na. Opo. Pero bakit yung mas nakakatanda mong kapatid? Kasi po yung kapatid ko po, tumutulong din po siya. Nasa Manila rin po siya. Kaso lang po, nung time na yun na, nag-asawa na po siya. So talagang basically ikaw yung parang single that time. Yes. So kinarga mo na agad tong responsibility na to. At I believe di madali, di ba? Hindi po Hindi madali. madali. So una mong abroad is, saan nga po ulit? Sa Middle East. Saan po, sa Middle Saudi. East? Sa Saudi. And bakit Saudi naman yung pinili mo? Kasi po, nirecommend lang po ako ng pinsan ko. Dahil po, hindi po sapat yung ang sahod ko dito sa amin doon sa city. Kaya nag-ano po ako na mas pinili ko po na nag-okay po ako sa kanya at nagpaalam naman din po ako sa amo ko. Yun po. Pumayag ako. Pumayag ka nun. So, within 3 years mo doon, okay lang naman yung amo mo? Okay po yung amo ko, pero doon po nakaranas po ako nung takot. Dahil po yun sa ano ko po, doon nag-umpisa po yung sa paso ko. Nagkaroon po ako ng paso sa ano ko po, sa dito ko po sa braso ko. Ano? Paso. Okay. Paso po yung nagluluto po Okay, kasi okay. ako ng pagkain nila para sa mga bisita. Tapos, So, nung napaso po ako, after 2 days po, nakita po ng amo kong lalaki yung paso ko. So, hindi ko po expect na habang naguhugas po ako ng plato, na hinawakan niya po yung paso ko, at saka ginanong ko po agad kasi bawal yun. Hindi ko po accept na ginanon niya kasi parang iba. Tapos po doon, nanindig po yung mga balahibo niya, nung amo kong lalaki. At doon po, habang po ako naghihiwa ng mga ingredient po sa lutuin ko, umiikot-ikot po siya sa kusina. Hanggang po sa niyakap niya po ako. Yung niyakap niya na po ako, hindi niya na po ako pinakawalan. Tapos po, nag-offer po siya sa akin kung kahit kailangan ko ng pera, gusto mo ng pera, bibigyan kita. Pero ang gusto niya po,
is may mangyari sa amin. Pero hindi po ako pumayag. So hindi niya pa rin po ako sinantanan. Ang tagal po ng ano niya sa akin, abot po ng sobrang kalahating oras. Hindi niya po Kaya ako hindi ka binatawan. pinakawalan. Opo, kasi nung time na po yun, wala po yung mga kapatid niya nasa trabaho. So nagkaroon siya ng chance na gano'n. Parang, So, okay. nabigla po talaga ako doon. Kaya, kumbaga bumalik po yung phobia ko, yung takot ko sa ganong sitwasyon. Mm. So talagang nakakatakot. Pero that time, after nun mangyari, gano'n pa rin yung katagal kang nanatili doon? 3 years po. Yeah, 3 years. Pero, di ba, nangyari yun. And mga ilan pang, sabi natin, taon na nanatili ka doon. Pagkatapos mangyari nun. 2 years. 2 years pa. 2 years. So, within 2 years na yan, syempre, hindi maiwasan bumalik-balik yun sa memory Hindi mo. po maiwasan at saka doon ko po nakaranas po ako na nandun yung takot, nanginginig ko. So tuwing gabi po, bago po ako matulog, sinisecure ko po yung lock ng kwarto. And then, maliban po, nakalock naman po siya. Naghaharang pa rin po ako ng mga para sigurado. Kasi yun yung takot. Tapos po, binangungot po ako, yung nanaginip ako na masama tungkol sa kanya. Yung kinali ko yung kamay ko. Pero yung yinakap ka niya, isang beses lang yan nangyari o naulit pa? Isang bisis po pero matagal po kasi talagang pinipilit niya po ako. Pinipilit niya ayaw talaga niyang, ako. parang wala kang option, parang Wala akong inoobliga ka option. niya. Opo. So, after nun, nag-decide ka nang umalis na lang doon. O Opo. tumakas. Hindi po akong umalis. Pa rin po ako, tinuloy ko pa rin yung Yung trabaho. kontrata mo hanggang sa, Opo. okay. And bumalik ka na sa Philippines. Siyempre, ayaw mo na doon bumalik pa. Opo, after 3 years ko po, hindi na ako bumalik. Kasi sinasabi ko po sa sarili ko, sumpa ko sa Saudi. Ayaw ko nang balikan. So, bakit naman Hong Kong yung next na napili mo? Kasi po dito na pagkaalaman ko na dito ay free po, may freedom, may day off. And Kung ano yung wala doon. wala doon nandito dito. po. And so far, nakailang amo ka na rin dito? Pangalawa po. Yung Na-terminate po ako sa una, 5 Sa months una. lang po 5 ako. months ka lang? 5 months po ako sa Pero una. teka lang, paano yung heaviness niyan? Kasi doon sa Saudi, sabi natin, nakaka-trauma yung nangyari. Tapos yung Opo, paglipat mo naman dito, kung doon di uso yung terminate dito, mati-terminate ka. Opo. So, paano yung impact nun sa loob mo naman? Masakit po sa akin. Nasisimple po, ang hirap pag dito termination pag wala ka pong trabaho. So, Pero kailangan mo umuwi na kailangan naman. pong umuwi po ng Pinas pag Tapos na-termination. panibagong gastos na Tapos naman. panibago po. Pero and then, after nang na-terminate ka, nandito ka na sa pangalawang amo, gano'n ka nakatagal sa kanya? Almost 7 years po, Pastor. 7 7 years. years and 5 months. Tagal-tagal na rin. Pero Opo. sa lahat ng experience mo dito sa abroad, ano yung naging pinaka-challenging mo na situation? Yung sa pamilya ko po, Pastor, kasi ako po ay napaka-generous pagdating sa pamilya. Bigay po sa mga kapatid, sa mga pamangkin ko po, bumibili pa ako ng mga needs nila. Tapos po, hindi po ako magbigay, nakakarinig po ako ng masasakit na mga salita. At doon po na Iniisip mo na ano Iniisip- sasabihin nila, di ba? iniisip nila po. Tapos nandun po yung takot ko, kung ano po yung sasabihin ng pamilya ko pag hindi na po ako nagbigay yung tuluyan na talaga po na ano. Pero naranasan mo rin ba na kung gustong-gusto mong makapagbigay tapos wala ka mabigay and then uutang ka na lang? Opo, narasan ko po. Actually po, Pastor, every year po ako nangutang. Opo, para lang po maipadala sa kaila, may paano lang po sa tao na ipaghanda sa birthday, yung ganun po. Kahit ang hirap na ng Ang sitwasyon hirap dito. na sitwasyon po dito. So parang, Opo. actually yan yung, alam ko, medyo matagal ka na dito sa Hong Kong. Alam mo na yun yung karamihan ng problema ng mga tao dito, di ba? Opo. Gusto kasing ipakita na mapera, Opo. gusto kasing ipakita na may pera ako, and then nag-end up na nagiging baon sa utang. And then paano ka nakapunta dito sa health center? Through evangelize po. Pero mga gano'n ka na rin katagal ba dito? 3 years na po ngayon. 3 3 years po ako ngayon. So within 3 years na to, ano na yung mga natulong sa'yo ng health center? Natulong po sa akin ng help center. Dito ko po natutunan kung paano
patawad. At saka dito ko puro na tutunan na overcome yung mga challenge sa pamilya ko. Dito ko puro nahanap yung strengths, kung paano ko po i-overcome yung takot, yung emotion, at saka po yung anxiety. Yun po. How about yung trauma? Siyempre, di ba? Nawala na po yung trauma, Nothing. Pastor, dahil po sa mga, ano po dito, sa mga practical Kasi- teaching. Basically, kahit sabihin natin na wala ka na sa bansa na yun, dala-dala mo pa rin yung remembrance nun eh. Parang ngayon nga, napaka-interesting kasi ngayon kaya mo na siyang Kaya ko na ikwento sa eh. Ikwento, magpanan no? po. So, basically, ibig sabihin, kung kaya mo na makwento, kasi naka-move on ka na. Yes At po. yun yung natulong sa iyo ng health center, Opo. 'di ba? So, ganun rin po yung gusto natin na sabihin sa inyo. Siguro na as of now, na-traumatize ka rin ng isang sitwasyon, na-depress ka yung mental health mo, hindi na 100%. So, gusto namin na pumunta ka sa health center namin. Yung health center namin, tuturuan kayo kung paano kayo makamove on. Siguro, not concerning about your employer, but concerning about your family, concerning about maybe your relationship, na naging traumatized ka siguro. So, punta ka po dito. May proper guidance kayong matatanggap. Hindi mula sa amin, mula sa salita ng Diyos. It's not about religion, but it's all about yung tulong na kailangan ninyong matanggap. Maraming salamat po sa pagbisita sa aming program at kayo pong nanonood. In the same way na natanggap niya yung tulong mula sa Panginoon, ganoon rin po yung gusto namin mangyari para sa inyong health center ay bukas araw-araw. Pagpalain po kayo ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.